Let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all our sins. Through the first prayer of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildis Rada Almeida, anoint your message of salvation. Bless us all in the name of Jesus, and we cast out all demons. So Vindrant says, doubts and unbeliefs cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildis Rada Almeida, to our dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal. At patuloy, we always remember and cherish the blessed teachings, preachings of our dearly beloved pastor and our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. To all the beloved workers, beloved preachers, beloved brethren, beloved visitors, sa lahat po ng ating live webcast viewers, isang mapagpalang gabi na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God will be with thee. Ang Diyos ay sa atin. Amen. From the book of Deuteronomy chapter 31 verse 8. Amen. The book of Deuteronomy chapter 31 verse 8. And the Lord, He it is that doth go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Ito po sa Deuteronomio, Kabanatang 31, talatang 8. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Sa isa sa iyo, hindi ka na iiwan, ni papabayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot, ni manglulupaypay. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya ay sasayo. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Yan ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal ko, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, kailangan po yung pagsunod, obedience. Ang sabi po sa Exodus chapter 19, verse 5, atin pong basahin, mga minamahal. The book of Exodus chapter 19 verse 5. Now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Dito po sa Exodo Kapitulo 19, versikulo 5. Ayat ngayon, kung tunay niyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Amen. Praise the Lord. Tanging kayamanan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag sinabing kayamanan, talaga pong lubos na binibigyan ng kahalagahan ng Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos na tumubos sa ating mga kasalanan, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahalaga tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga siya mismo, love came down, sabi nga to save us all. Kaligtasan ang pinakamahalaga. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, kailangan natin sundin ang tinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yay, pangako niya, if you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Hindi tayo mapapahamak sa huling panahon. Sa atin, sumasa atin lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag lang tayong lalayo. Huwag tayong magpabaya, mga minamahal ko. Ang nais ng Diyos, yung mainit na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nais niya yung buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Dahil buo rin, buong pagpapala ang ihuhulog at ibubuhos ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng bayan. Kaya mapalad po tayo sa buong mundo.
the Jesus Miracle Crusade International Ministry, inabot po ang pinakamataas na standard ng pananampalataya. This is the most faithful church in the whole world. Merong tunay na pastor na nangaral ng buong katotohanan, kaya ikaw dati na hindi maaaring hindi buo ang katawan mo, hindi ka makalakad, ngayon naglalakad na. Amen? Dating may mga karamdaman, hindi malaman kung paano gagaling. Ngunit ngayon, may kagalingan na. Amen? Praise the Lord. Pagpapalang physical, material, higit sa lahat sa spiritual. Ganyan tayo. Tanging yaman ng kayamanan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabi po, mga minamahal ko, datapat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay ang magiging kaaway nga ako ng iyong kaaway. Kaalit ako ng iyong kaalit. Kaya yung mga umaaway sa iyo, yung mga galit sa iyo, mga minamahal, talagang ang Diyos mismo ang maghiganti. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, sapagkat ang aking anghel ay magpapauna sa iyo at dadalhin ka upang aking lipulin ang iyong kaaway. Kaya nga mga minamahal, mapalad po tayo. Bakit? Pag ang Diyos ay sumasa atin, wala nang laban sa atin. Dahil yung kalaban natin, kalaban nila ang Diyos. Lagot sila. Dahil pag tayo nag-rebuke, we have all the authority. Cast out in Jesus' name. Kita yung marinig yung isang patutulang ng sister. Siya na mismo, ito na yung wallet ko, sige na. Nangusap ang malapay noon, anak, hindi ka nila makikita. Bakit? Ako'y sumasayo at tunay na anak kita. Pinagpipilitan mga minamahal ko dahil ayaw niya rin masaktan siguro. Alinlangan siya pero pinakita ng Diyos. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwanan, sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayong lahat mga minamahal ko, tayo ay mga anak ng Diyos. Pag sinabing anak ng Diyos, sumaatin lahat ang kapangyarihan, mga minamahal ko, upang yurakan si Satanas. Tayo nasa lahi, huling lahi po tayo, na dito sa banal na gawain na ito, kumalat sa buong mundo, ang dyablo ay hindi nagtatagumpay, 24 hours a day na kumikilos. Ngunit ang ating mahal na Panginoon, 24 hours a day din na binibigyan tayo ng kapayapaan, proteksyon. Lahat-lahat na, wala ka nang hahanapin. Ye are of God, little children. 1 John chapter 4, verse 4. Amen. First book of John chapter 4, verse 4. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 4. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila ang siyang nasa inyo, kaysa nasa sanlibutan. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Mga minamahal, pag sinabing anak ka ng ating malabayan, mumuntikong mga anak, dadaigin natin sila. Yung lahat ng suligi, ng kasamaan, mga hindi magtatagumpay. Mismo ang dyablo, tatakas yan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sa atin lang nangyayari yun, mga minamahal ko. Dahil we have all the authority na sa pag-aayuno, pagpapagal ng ating dearly beloved parents in the Lord, tayo po ang nakinabang. Nandyan ang beloved children, mga minamahal ko, beloved family, na kung saan, kung bakit tayo narito, ang ating dearly beloved parents in the Lord ay nasa langit na, ay nakamonitor lahat ngayon. Buong mundo nakikita. Kaya huwag ka nang mag-alinlangan. Kaya tayo nandito, iniwan tayo upang tatayo tayo hanggang sa huling hininga natin, hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang sa pagbabalik ng ating malabay noon. Let's fight a good fight of faith. Giyera na, wala nang tigil ang patayan. Spiritually, ito ang giyera natin. Ipaglalaban natin ang kabutihan
at katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tayo higit pa sa mapagpatagumpay, ang sabi po, dadaigin natin sila dahil dakila ang nasa atin, ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, the Alpha and Omega, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Buong sanlibutan, tayo po ay totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ang laking tipid. Wala na tayong ospital eh. Wala nang gamot. Maging yung mga nasa kulungan, napalaya, hindi na kailangan pala ng rehabilitation center. Ang kailangan ng bawat pamunuan ngayon ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan ay pinaninindigan natin, ipamahagi natin at ipagsabi. Gusto mo bang maging tunay na anak ng Diyos? Halika na. Maglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa huling panahon, wala tayong ibang gagawin kundi pasalamatan ang Diyos na tumawag sa atin. Tayo po mga minamahal, pag sinabing chosen generation, pinili tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya dapat nating ihayag, dapat nating ipatotoo, dapat nating ipagsabi, dapat nating luwalhatiin ang Diyos na tumawag sa atin. 1 Peter chapter 2 verse 9, atin pong basahin. The first book of Peter chapter 2, verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Dito po sa unang Pedro, kabanatang 2, talatang 9. Datapwat kay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan ng tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito ang ating kinalalagyan. The best of the best thing that ever happened to you nung ikaw ay tawagin sa banal na gawain na ito, pagkatapos mong mabautismuhan mula sa lusak ng kasalanan, binago ka ng ating mahal na Panginoon. Inihahayag mo ang kabutihan ng Diyos. Kaya sinasabi, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Sarili, pag-aari tayo ng Diyos. Upang iyong ipahayag ang mga karangalan niya o tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Nasarilin tayo, iba't sect at denominasyon. Mismong yung mga leader ng relihiyon, taga-akay ng bulag upang ikaw din maging bulag. Ngunit dito, for almost 50 years, walang tigil ang paglago, walang tigil ang panawagan na maraming tao ang nakinabang, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang sumasa atin na yung kaliwanagan ng ating malapay, nagpapatotoo tayo, naghahayag tayo, nakikita sa atin na ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya mga minamahal, salamat. Pasensya na po at hindi natapos. Ang daming magpapatotoo pa sa popcorn testimony, kaya alam maigsi na yung oras natin eh. Pero tingnan niyo po, mga minamahal ko, ang kabutihan ng Diyos. Sa lahat ng mga narito, mga baguhan, narinig niyo yung mga buhay na patotoo? Doon pa lang, makakasiguro ka na ako nga ay narito sa buong katotohanan. Amen? Praise the Lord. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, na ng nakaraang panahon ay hindi bayan. Datapwat ngayon, bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon, nagsipagkamit ng awa. We have obtained mercy mula sa ating mahal na Panginoon. Yan ay grabing pagpapala. Kinahabagan lang tayo ng ating mahal na Panginoon kung bakit tayo narito. Tapat at patuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung manlamig, tumalikod,
Hindi pwede po yun. Nakakatakot na bagay ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. Pero habang nandito ka, nagpapatuloy ka, nagiging matatag ka, kumakapit ka sa kapangyarihan ng Diyos, ang pangako ng Diyos, mga minamahal ko, meron siyang pangako sa aking pagbabalik. Dadalhin ko kayo doon sa inihanda kong mansyon, ang langit. Ito'y para sa mga banal, ang walang hanggang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at ating pambasahin John chapter 14 verse 3. Ito'y pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Gospel, John chapter 14, verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Dito po sa Juan Kapitulo 14, versikulo 3. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatangkapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Praise the Lord. This will be the final event. We're just waiting for that blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ. Are you ready, mga minamahal ko? Kaya pinaghahanda tayo anumang oras, mga minamahal ko. Isipin lagi natin, babalik na ang ating mahal na Panginoon. Kung sa ating paglilingkod, upang hindi tayo magmalaki, sabihin natin, wala pa kaming nagagawa. Patuloy kaming gagawa sa iyong banal na ubasan upang datnan mo kami na karapat dapat magmamana ng buhay na wala hanggan. Pangako ng Diyos. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Our dearest Jesus is waiting for us. Nandun ang ating dearly beloved parents in the Lord. Nakikiusap, nananalangin. Mahal na Panginoon, sana wala nang humiwalay pa sa paglilingkod. Sana yung mga baguhan lalo magkapakainit, mga minamahal ko. Dahil ang langit ay para sa mga banal. Wala na tayong kapigati, wala na kalungkutan, wala ka nang hahanapin pa. This is forever and ever sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, isa puso natin ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating unang talatang nabasa, ating key verse. Kaya ngayon, kung tunay nga iyong susundin ang aking titinig, ay at iingatan ng tipan, magiging tanging kayamanan ka, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Deuteronomy Kabanatang 31, talatang 8, ang sabi po, ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya ay sasayo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Ikaw ay huwag matakot dahil ang Diyos ay kasama mo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Inaanyahan po natin yung mga bisita, mga baguhan. Welcome po kayo. Sa lahat po ng ating live web viewers, mga minamahal ko, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Habang inaawit po natin ang awiting ito, hallelujah, praise the Lord. Amen.